Tetelestay at E.J. Garcia ay parehong nagtuturo na nilinis na ni Jesus ang baboy sa Mark chapter 7 verse 19. Una, sinabi ni Tetelestay na ang context ng Leviticus chapter 11 at Deuteronomy chapter 14 ay about ceremonial dietary law. Pakinggan natin ang kanyang mga sinabi. But in context, ito po ay part ng ceremonial dietary law na binigay sa Israel under Mosaic Covenant or yung Old Covenant. So anong nabago nung dumating si Jesus? Dumating po yung New Covenant. And Jesus declared all foods clean because Jesus came to give us freedom, not bondage to the law. Sobrang linaw, basahin po natin. Kayo ba ay wala rin pang-unawa? Hindi ba ninyo nauunawaan na anumang bagay na pumasok sa tao mula sa labas ay hindi nagpaparumi sa kanya? Ito ay sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at ito ay idinudumi sa palikuran. Sinabi ito ni Jesus upang ipahayag na ang lahat ng pagkain ay malinis. So ang Samantalang, kay E.J. Garcia naman, matapos niyang gamitin ang Mark chapter 7 verse 19 para sabihin na nilinis na ng Diyos ang mga baboy, ay pinaratangan naman niya ang mga Seventh-day Adventist na nagtuturo na ang pagsunod sa hindi pagkain ng mga karumal-dumal gaya ng baboy ay requirement sa kaligtasan. Ito naman ang kanyang mga pahayag. Dating naman sa pagkain ng baboy, ito yung sinusunod nila sa Leviticus chapter 11. Pero sabi ni Jesus, Mark 7 verse 18 to 19, but saying this, Jesus declared all foods clean. At si Paul mismo ang nagpatotoo nito. 1 Timothy 4 verse 4, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at dapat tanggapin ng may pasasalamat. Kung gusto mong umiwas sa baboy for health, okay yon. Pero hindi ito requirements para sa kaligtasan or holiness. Hindi na Isa-isahin natin. Una, ang dietary law ay hindi ceremonial law. Walang talata sa Old Testament at sa New Testament na sinasabi na ang Leviticus chapter 11 and Deuteronomy chapter 14 ay related sa earthly sanctuary services. Second, the impurity of unclean animals is not contagious. Animals cannot cause or transmit uncleanness, and no living unclean animal belongs to 6 sources of contagious uncleanliness. Ano-ano yung 6 na yon na sources na kapag hinawakan mo o nahipo mo ay nagiging marumi ka o nakocontaminate ka? Una dyan yung carcasses, corpses, various skin diseases, mildew, and sexual discharges gaya ng blood and semen. So, kung humawak ka man ng mga unclean animal, hindi ito magre-result ng exclusion sa'yo from social activities or religious activities, gaya ng pagbisita sa templo o kaya naman ay worship sa sanctuary. Pangatlo, ang dietary law ay pre-Mosaic law. Ibig sabihin, bago pa lumitaw si Moses, meron ng distinction between clean and unclean animals. Pakinggan natin yung binabanggit dito sa Genesis chapter 7 verse 2 hanggang 3. Take with you 7 pairs of every kind of clean animal, a male and its mate, and 1 pair of every kind of unclean animal, a male and its mate, and also 7 pairs of every kind of bird, male and female, to keep their various kinds alive throughout the earth. So maliwanag dito sa talatang ito na bago pa lamang dumating ang Mosaic law doon sa Leviticus chapter 11, meron ng maliwanag na distinction between clean and unclean animals. At ito ay nagpapakita sa atin na ang kautusan na ito is of universal value. Pang-apat, yung strong call to holiness sa Leviticus chapter 11 ay in harmony sa powerful admonition to holiness for Christian ni Peter. Yung kanyang reason for being holy ay galing sa dietary laws. Basahin natin yung 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Sa Leviticus chapter 11 verse 44 hanggang 45, ito naman ang pagkakasabi. I am the Lord your God. Consecrate yourselves and be holy, because I am holy. Do not make yourselves unclean by any creature that moves along the ground. I am the Lord who brought you up out of Egypt to be your God. Therefore, be holy because I am holy. So maliwanag sa talatang ito na yung kinuha ni Peter ay quoted magmula dito sa aklat ng Leviticus chapter 11 verse 44 hanggang
45. Ngayon, dito tayo sa context ng Mark chapter 7 verse 19. Tingnan natin kung tama ba talaga si Tetelestai sa kanyang context analysis. Una, ang pinag-uusapan sa Mark chapter 7 ay hindi paglilinis ng maruruming hayop, kundi yung pagkain ng tinapay nang hindi naguhugas ng kamay. Tignan po natin sa Mark chapter 7 verse 2. Pag sinabi po natin context at context ang ating pag-aaralan, dapat titignan natin sa mismong chapter nito kung ano ba talaga yung pinag-uusapan. Tingnan po natin. Now, when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is with unwashed hands, they found fault. So maliwanag dito na ang pinag-uusapan dito ay yung pagkain ng mga alagad ng tinapay nang hindi sila naguhugas ng kamay. Dahil para sa kanila, kapag kumain sila ng tinapay nang hindi naguhugas ng kamay, ito ay kinoconsider na marumi or defiled. Makikita natin na ang issue dito is about purity. Dahil inaaksahan ang mga alagad na dinedisregard ang mga traditions ng mga elders sang-ayon sa verse 3 and verse 5. Ito nga ang pagkakawika sa verse 5. And the Pharisees and scribes asked him, "Why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat bread with an unwashed hands?" Nag-uusapan nila ay yung pag-defile ng mga disciple ni Jesus doon sa tradition ng mga elders. Na ano yon? Hindi sila naghugas ng kanilang mga kamay nung sila ay kumain ng tinapay. Dito makikita natin na nilinaw ni Jesus na hindi dapat mabaliwala ang utos ng Diyos dahil lamang sa tradisyon ng mga tao. Ang dietary law ay hindi po ito tradisyon ng tao, kundi ito ay utos ng Diyos. Tignan po natin ang sinabi ni Jesus sa Mark chapter 7 verse 8 hanggang 9. For laying aside the commandments of God, you hold the tradition of men. The washing of pitchers and cups and many other such things you do. He said to them, all too well you reject the commandment of God that you may keep your tradition. Kaya nga ang isang katanungan dyan, ang dietary law ba ay utos o tradisyon ng mga elders o ito ay utos ng Diyos? Tignan natin ang Leviticus chapter 11 verse 1. Now the Lord spoke to Moses and Aaron saying to them, speak to the children of Israel, saying, these are the animals which you may eat among all animals that are on the earth. So sino po ang nagsasalita? Sino ang nagbigay ng utos? Ayon sa talatang ito, ang Panginoon. Pag tinignan nyo po yan, yan po ay YHWH. Sa madaling salita, si Yahweh ang nag-utos ng utos na ito sa Leviticus 11. Hindi ito tradition ng mga matatanda. Sa madaling salita, ang ating Panginoon mismo ang siyang nagpo-protect at nagpapahayag na dapat sundin ang utos ng Diyos kesa sa mga traditions ng mga tao. Pangalawa, sa Greek, hindi mababasa ang salitang declared all foods clean. Bagkus ang tamang rendition nito ay thus purifying all foods, gaya ng nasa New King James Version. Sa Greek, yung salitang declared, yan po ay katarezon. Nang ibig sabihin ay cleanse, clean, or purify. Kaya naman hindi declared yung tamang rendition doon. Yan ay bunga na lamang ng interpretation ng ilang mga translators ng Bible. Tandaan natin na sa context nito, ang kausap ni Jesus ay mga parasite Jew. Mga tao na tinuturing na pagkain ay ang mga tinatawag na kashrut. Ano itong kashrut na ito? Ito yung batas na nagsasabi kung ano ang permissible to eat and what is not, and how permissible foods are to be prepared. Basically, ito yung tinutukoy sa Leviticus chapter 11 at Deuteronomy chapter 14. Sa madaling salita, sa context ng Mark chapter 7, Jesus was talking to Jews about Jewish eating practices. None of the food there would have been unclean. So dahil ang kausap niya, mga Hudyo, sa kanilang context ng usapan, hindi kailanman sumagi sa isipan ni Jesus o ng mga parasite Jews yung baboy o anumang karumal-dumal na hayop. Kasi it's very unusual na si Jesus sa verse 1 hanggang 13 na makikita natin as a defender of the law of Moses, then biglang magsiship na ang utos na ito ay abolish na. Basahin nga natin ang verses 10 hanggang 13. Tignan po natin.
For Moses said, "Honor your father and mother, and anyone who curses their father or mother is to be put to death." But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is kurban, that is devoted to God, then you no longer let them do anything for their father or mother. Thus, you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, and you do many things like that. So kung titignan natin sa verse 10, saan galing yung kautusan na ipinagtatanggol ng ating Panginoong Yesus? Sa batas ni Moses. Kaya nakakalungkot isipin na merong mga ngaral ngayon sa panahon natin ngayon na inaatake ang kautusan ni Moses samantalang si Jesus na kanilang sinusundan kasi they claim they are followers of Christ, but the Jesus, the Christ that they're following to ay iba yung kanilang itinuturo. Samantalang si Jesus, defender of the law, ang mga ito naman ay ano? Attackers of the law. Dito makikita natin na hindi food ang pagtingin ng mga Hudyo sa baboy. A study of ancient literature suggests that Jewish did not describe as food things that they considered inappropriate to eat. Makikita natin yan sa mga sulat kagaya ng sulat ni Josephus sa Antiquities of the Jew at maging sa 4 Maccabees chapter 1 verse 34 kapag na-mention or pinag-uusapan yung mga unclean na mga animals, hindi nila ito kino-considered as pagkain. Ginagamitan nila ng ibang pangtukoy yung mga hayop na ito. Sabi nga ni David J. Rudolph, siya yung sumulat na Jesus and the Food Laws, a reassessment of Mark 7 verse 19. Isa po siyang Messianic Jewish scholar. Pansinin po natin yung kanyang sinabi. Ang sabi niya, it is historically unimaginable to an increasing number of New Testament scholars that Jesus taught against the Torah's dietary laws. Sabi niya, hindi daw niya lubos na mainawaan bakit dumadami yung mga Bible scholars sa New Testament na sinasabi na si Jesus ay nagtuturo na wala na at si Jesus ay laban dito sa dietary laws. Ang sabi naman ni Rene Peter Contesi sa Leviticus chapter 1 to 16, a commentary del Ancient Testament, siya po ay isang translator at linguistic scholar. Ito ang kanyang pahayag. The break which Jesus brings is not demonstrated in relationship to the fundamental Old Testament doctrine, but in contrast to the formalism of the scribes and Pharisees of his time. So si Jesus ay hindi nagpapahayag ng anumang kapahayagan laban sa Old Testament practices kagaya na lamang nitong pagkain o pag-iwas sa pagkain ng mga karumal-dumal. Bagkos ang kanyang tinututulan ay yung maling interpretasyon, maling tradisyon ng mga scribes and Pharisees. Ngayon, nakuha naman natin yung 1 Timothy chapter 4 verse 4 hanggang 5 na ginamit naman ni E.J. Garcia. Sabi niya, kapag tinanggap mo na may pagpapasalamat, pag pinanalangin mo ang isang pagkain po, pwede na itong kainin. Tingnan natin yung binabanggit sa konteksto nito. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it received with thanksgiving because it is consecrated by the word of God and prayer. So dito, ang kanyang interpretation, kapag ang isang pagkain tinanggap mo nang may pasasalamat at panalangin po, pwede na siyang kainin. Dapat siyang ipagpasalamat. Sangayon sa context, hindi po yon ang pinag-uusapan. Hindi baboy ang tinutukoy dito. Bagkos yung mga pagkain na kashrut, na itinuturing na pagkain ng mga Hudyo. Kaya nga sa verse 3, ang sabi rito, they forbid people to marry and ordered them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. Ang issue dito, merong mga false teachers na pumapasok sa kanila na kung saan ang kanilang turo ay umiwas sa pag-aasawa at umiwas sa mga pagkain na nilikha ng Diyos para kainin. Pansinin natin, sabi rito, ang turo nila ay to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving. Ang baboy ba ay created ng Diyos para kainin? Sangayon sa Leviticus chapter 11, hindi. Kaya hindi baboy yung tinutukoy dito sa 1 Timothy
chapter 4, verse 4 hanggang 5. Pagkos makikita natin ayon sa context, yung mga pagkain na nilikha ng Diyos intended para kainin ang pinag-uusapan dito. Kaya naman, sa liwanag ng ating ginawang pag-aaral, una, hindi ceremonial law ang Leviticus chapter 11 at Deuteronomy chapter 14. Pangalawa, ang Mark chapter 7 ay hindi nag-uutos para kainin na ang baboy. Walang pinag-uusapang baboy doon. At ganun din, sa 1 Timothy chapter 4, verse 4 hanggang 5, maliwanag na nakikita natin na hindi baboy ang pinag-uusapan dyan. Kaya naman, ang utos ng Diyos na huwag kumain ng karumal-dumal gaya ng baboy ay nananatili hanggang sa ating kapanahunan. Kung paanong ito ay nag-i-exist na at merong distinction prior pa lamang sa Mosaic Law, ganun din kahit tapos na or post-Mosaic Law na, ay ito'y nananatiling utos ng Diyos at ayaw ng Diyos na ipakain ito sa mga tao.